today we will have a small talk. So this is small talk daw, pero parang mahaba to. So we will have a small talk about fuel injection system and fuel feed system. So this is a typical, this is how we usually get fuel from shore. So this is a typical refinery. So the marine diesel engines are designed to burn heavy residual fuel. So this is made up of the residues after the lighter and more costly fuels and gases have been taken out of the crude oil at the refinery. So makita rin sa picture, meron ditong crude oil. Yung crude oil na yan ay ipinainit or nilagay sa furnace para initin. And then the lighter material, which is the gasoline, the gases, and the kerosene, diba, yun yung mga lighter material, mas magaan sila. So, mas mahal din sila. Kaya mahal yung gasolina kaysa diesel. Kasi gasoline is lighter than diesel. And then next, may mga gas oil. And then sa ilalim naman, meron tayong mga residues. So, yung mga residues na yun yung tinatawag na heavy fuel oil. And then dumadaan din yun na ibang processes like thermal cracking and other processes. And then ilagay na yun sa tangke. So, magkakaroon yan, may mga mixing dyan, blending, para hindi masyadong malapot kasi yung pinakamalapot na part ng isang crude oil is yung mga asphalt or yung asphalto na nakikita natin sa mga daan. And yun yung pinaka-heaviest asphalto, and then before that, that is the heavy fuel oil. So, yung heavy fuel oil na yun yung kinakarga sa atin as a bunker fuel. So, kinakarga natin sa barko at ginagamit natin as a fuel. So, anong kagandahan nito? So, mas mabigat siya. Ang kagandahan lang nito is mas mura siya kasi wala nang masyadong gumagamit ng kasi yun yung parang waste na yun parang residues na yun, yung mga hindi mo na yun nagagamit ng mga natin. So, kadalasan nakikita natin is gasoline at diesel lang, di ba? So, yung mga more heavier than diesel, so yun yung parang residues na lang yun or hindi na yun masyadong ginagamit. So, pag binili yun ng mga pag binili natin yun or ginagamit natin sa barko, mas nakakamura tayo. Pero since malaki naman yung engine natin at kaya naman nilang sunugin yung or gamiting fuel yung mga heavy fuel oil na yun, so okay lang. Okay, so this is a typical part of the fuel oil system. This was discussed already on our previous episodes or previous discussion. So, we will not, hindi na tayo magtatagal dito. So, the fuel injection system, so is used when the engine is started. So, all fuel injection pumps starts functioning according to firing order. So, all fuel pumps start discharging fuel to the respective nozzle. So, this was already discussed. Different diagram nga lang, but the idea is still the same. So, all the fuel that is pumped from the tanks up to the engine, so pupunta sila dito sa mga fuel pump sa engine natin, and then dun magdi-distribute ng fuel sa mga fuel injectors or sa nozzles. So, the diagram below shows a fuel oil supply system for a large two-stroke crosshead engine. However, the setup is typical of any fuel system for a marine diesel engine operating on heavy residual fuel. So, the diagram is different, but the idea or the principle is still the same. So, from service tank, so heavy oil service tank or HFO or heavy fuel oil service tank, dadaan siya ng pump, a quick closing valve for protection, then pump, then to filter, ito pala is changeover valve, and then dadaan siya ng filter bago pumasok sa pump. So, the pump will transfer the liquid to another filter. So, mas maliliit na filter to. And then, dadaan ng pressure control meter. So, fuel meter. So, makikita natin dito kung gaano karami na yung nagagamit natin na fuel. So, yung konsumo natin sa fuel. And then, dadaan ng buffer tank and hanggang sa circulating pumps, heaters, viscotherm. So, mini-maintain ng viscotherm yung temperature natin sa ating fuel.
So, pag kulang yung temperature, magbibigay sila ng signal sa ating heater na dagdagan yung heating. Okay? So, pag tama na yung viscosity, so, kahit hindi pa tama viscosity, dadaan talaga siya dito. Pero hahabulin at hahabulan ng heater natin yung init para ma-correct natin yung viscosity, tamang viscosity. So, after ng filter, another filter, so, papasok ng inlet rail and then to the fuel pump. So, yung fuel pump naman yung magbibigay ng supply papunta sa ating injector. So, dito sa taas. So, injector. So, yung injector naman bibigyan ng fuel doon sa loob ng combustion chamber. And then, yung sobrang fuel, babalik dito, return line, babalik ng service tank. Or yung iba, babalik ng buffer tank. Okay? So, marine fuel used in ships are considered the lowest grade. So the engines of the ship consumes thousands of liters of fuel each day. So, ganon karami yung nakukonsumo nating fuel. So, fuel cost is one of the most important factors which shipping companies consider while predicting profit. So, hindi naman pwedeng yung mga gasoline yung gagamitin natin kasi actually pwede siya pero mapapamahal ka. So, yung negosyo mo sa shipping industry mo, so malulugi ka talaga. So, mabibenta mo rin yung ship mo pag nalugi ka, di ba? So, we should consider also ang company natin na kailangan magkaroon din siya ng income para may trabaho tayo, okay? So next, to achieve maximum profit and to reduce pollution from ships, it is extremely important for the propulsion engines to burn fuel oil efficiently. And then several technologies have come up in the market to help reduce fuel consumption. So that's it. The injection system requirements. So they must provide accurate metering that must provide exact amount of fuel delivered to each cylinder. Otherwise, there may be load imbalance. So kailangan kung gaano karami yung fuel na binibigay mo sa cylinder number 1, ganun din yung sa cylinder number 2, number 3, number 4, and number 5, and number 6. Or kung ilang cylinder ba meron sa engine mo. So we should consider also the balance of forces inside the engine. Next, proper timing. So beginning of injection must be uniform in all cylinders. So kailangan, kung ano yung timing ng isa, kailangan ganun din yung timing ng lahat. Except on special cases na emergency or kailangan mayroon kang baguhin. But pag okay talaga yung maintenance mo, yung okay yung makina mo, kailangan pantay siya. Tama, pantay yung timing. So in other cases lang na emergency na nagloko yung isa, so habulin mo ngayon by using the variable injection timing, so pwede din yon. But hindi siya pwedeng pang matagalan. So panandalian lang yan. Next, number 3, the rate of injection. So the fuel mass per degree of crank travel must be the same in all fuel oil pumps. Number 4, the proper atomization. Broken mechanically into droplets as fine as possible. So, proper atomization, yung maganda yung pagkapino ng pag-inject mo ng fuel. Kasi pag hindi maganda yung atomization niya, mas matagal siyang sunugin, magkakaroon tayo ng mga black smoke doon sa funnel. So, hindi maganda yung kanyang combustion pag nagiging hindi maganda yung atomization niya. And then, kahit na maganda yung atomization mo, kailangan din proper yung penetration, yung number 5. So, we will discuss this more on the next slides. Okay? So, the fuel treatment. So, yung fuel natin, bago natin ipasok sa makina, kailangan dadaan mo siya ng treatment. So, kailangan matanggal yung mga dumi, kailangan matanggal yung tubig, yung impurities, kailangan maganda yung temperature niya. So, there are different factors that you should consider in the fuel treatment. So, the first step towards an efficient fuel combustion starts outside marine engine. So, wala pa siya sa main engine natin, kailangan na may pre-treatment na tayong ginagawa. So, fuel oil treatment, which includes removing impurities, yung madumi, such as deposits and water in settling tank. Filters and centrifuge is extremely important. So, kailangan yung fuel din natin, dumaan muna siya sa, ang tawag doon, centrifugal separator or centrifuge or sa purifier, ang tawag natin. So,
This ensures that the fuel will break easily inside the combustion chamber without damaging the injection parts such as pumps and injectors. Usually, yung injector natin is meron siyang mga butas. Yung butas na yun is dadaanan yun ng fuel, di ba? So, para mas maliit yung butas, mas maganda yung injection niya. But, pag may mga impurities ka na nakapasok sa fuel injection natin, yung impurities na yun ay pwedeng bumara sa butas ng injectors natin. And then, pag nabara na yung injectors natin, so hindi na siya magkakapagbigay ng fuel dun sa ating combustion chamber. So, makaka-damage siya sa operation ng ating engine. So, that's why we should properly purify our fuel para mas maganda yung ating combustion. So, first, the correct fuel temperature. So, the fuel oil viscosity also plays an extremely important role in the combustion process. So, the temperature of the fuel oil controls the viscosity required at the time of injection. So, yung viscosity talaga yung tinitignan natin. Kung mas maganda yung viscosity na or yung lapot, so pag hindi siya masyadong malapot, medyo malabnaw yung fuel na binibigay mo sa ating combustion chamber, mas maganda yung kanyang nakikreate na combustion. That's why we should maintain viscosity of 10 to 15 centistoke. So, usually kasi yung viscosity and temperature, they are directly proportional. So, kung mataas yung inversely proportional pala, so kung mataas yung temperature mo, mababa yung viscosity mo. Pag mababa yung viscosity mo, mas maganda yung daloy niya, mas maganda yung labnaw niya, so mas maganda yung injection niya, atomization and penetration niya. So, hindi rin naman pwede na masyadong malabnaw talaga kasi pag masyadong malabnaw na yung fuel mo, so sabihin natin less than 10 centistoke. So, ganun kalabnaw yung ating fuel. Pag medyo malabnaw naman, pag masyadong malabnaw naman yung ating fuel, hindi na naman siya nakakapag-penetrate. So, pag inject niya, imbis na makapag-penetrate pa siya sa loob ng combustion chamber, makapag-create pa siya ng magandang ang tawag doon, timpla, makapagtimpla pa siya doon bago magkaroon ng combustion. So, since masyadong malabnaw siya, hindi na maganda yung penetration niya, paglabas ng fuel, hindi na siya nakapag-penetrate doon sa loob ng combustion chamber, nasusunog na siya agad. So, hindi naman maganda yon. So, kailangan nating ma-maintain yung 10 to 15 centistoke. Usually, sa nasakyan ko is 12 centistoke yung mini-maintain namin. So, different fuel has different temperature, has different viscosity, has different temperature than on the same viscosity. For example, yung heavy fuel oil na 180 is kailangan niya 180 degrees Celsius. For example lang 180 degrees Celsius yung kailangan niya para ma-maintain niya yung 10 to 15 centistoke. While sa heavy fuel oil naman na 340, marami kasing klase na heavy fuel oil. So, sa heavy fuel oil naman na 340 for example, and then yung temperature para ma-maintain niya yung 10 to 15 centistoke is around 200 degrees Celsius. So, kailangan natin i-maintain yun. Hindi same lahat ng fuel. So, kailangan natin i-check sa ating diagram, sa viscosity diagram, temperature viscosity diagram, or sa manual. Okay? So, that is the first point. Yung first is fuel treatment. Yung pangalawa is correct fuel temperature. Ito yung mga pre-treatment na ginagawa natin. Or these are the requirements para maganda yung fuel injection natin. Next, correct air-fuel ratio. So, yung air-fuel ratio naman is kailangan yung fuel mo, ganito karami yung fuel mo para sa ganito karami na hangin. Hindi pwede na mas marami yung fuel kaysa sa hangin. Kasi pag mas marami yung fuel kaysa sa hangin mo, magkakaroon ng black smoke. Pag sobra naman yung hangin, masyadong marami naman yung hangin kaysa sa fuel mo, magkakaroon man namang white smoke, di ba? So, hindi maganda yun. Hindi maganda yung ratio niya. So, kailangan meron tayong minimitain na correct air-fuel ratio. Yung pagtingin natin dun sa chimney natin or sa funnel natin sa barko is wala kang makitang usok. Ganon kalinis. So, no combustion can take place without the presence of air or oxygen. So, meron naman tayong tama naman yung ating air-fuel ratio. Maganda naman yan pag start pa lang. But, pag nakita natin na medyo may
nagbago, check natin yung turbocharger natin, yung filter sa turbocharger, sa hangin, air side, or sa fuel natin, baka masyadong madumi, or masyadong malapot siya. So, hindi maganda yon. So, kailangan tama yung ating air and fuel ratio. So, correct injection timing. So, the correct fuel injection timing leads to high power generation without shock loading on the engine component. So, proper injection timing also reduces smoky exhaust caused because of late injection inside the cylinder. So, yung injection naman natin ng fuel, pag inject natin ng fuel, pag medyo ma-delayed yan, so, pag na-delay yan, yung fuel din na pinasok mo is matagal din yung, na-delay din yung pagkasunog niya. And then, later on, mag-create siya ng black smoke. So, medyo smoky yung exhaust mo. So, you should have a proper injection timing. Okay, atomization. So, this is, yung nasa picture is, ito yung nozzle or yung nipple or nozzle ng ating injector. So, this injector is, nasa gitna siya, yung spray niya is pagilid, and then, yung atomization na yan, pag yung atomization na yan is, medyo, mga pino yung lumabas yan, maganda yung atomization niya. Pero pag yung pag sirit niyan is parang ihi mo, yung lumabas, hindi na maganda yung atomization na yon. So, atomization is the process of breaking the fuel oil particles of hydrogen and carbon to extremely small droplets. So, masyadong maliliit na droplets para mas madaling masunog yung fuel sa combustion space. So, this is done by maintaining correct viscosity, pressure, and injection components of the engine. Generation of perfect atomization is one of the most important factors for efficient combustion. So, yung mga injector natin is mini-maintain natin yan every now and then. So, depende sa manufacturer kung ilang oras yan. Kailangan malinis yung mga butas niyan. Kailangan maganda yung spray niya. Yung iba kasi nagde-leaking, may tulo na lumalabas. So, delikado yun. Di ba? Pag may tulo, delikado. So, baka kailangan mo nang uminom ng sabon yan. But kidding aside, yung injection, kailangan maganda yung spray. And then, walang tulo. And then, walang parang ihi na spray na yan. Kailangan maganda yung pagka-atomization niya. And then, this is a picture. So, atomization. So, kung ito yung spray, ito yung butas ng nozzle niya. Is nasa pagilid naman yung spray niya. So, kung ito yung butas ng nozzle, okay. So, if this is the, if this is the whole, ito yung butas ng ating nozzle, so yung atomization niya is papunta doon sa gilid. Kailangan makapag-atomize. Maganda yung pagka-atomize niya. Pag sobrang pino naman, pag sobra naman yung atomization mo, pinong-pino naman, so possible na pag lumabas na yung maliliit na droplets na yun, hanggang dito lang siya. Hindi na siya makaabot doon sa dulo ng combustion chamber. Diba? So makita natin dito na tayo mag-focus pala sa baba. Mas maganda dito. So pag masyadong mataas yung atomization natin, viscosity pala, pag medyo malapot, so yung spray niya is parang ihi, may parang curve. Diba? Pag maganda naman yung viscosity, yung atomization na nag-create niya is straight line. Pag sobra naman sa labnaw, or grabe naman yung labnaw, so sa sobrang pino ng ating fuel, ganito yung itsura niya. At then, yung penetration na, hindi masyadong malayo yung maaabot ng droplets na yun. Kasi masyadong pino siya eh. Di ba? Parang spray ng alcohol. Pag spray mo yung alcohol, fully closed siya or crack open siya. Pag spray mo, yung spray niya, pag ganyan lang. Yung kamay mo, parang hanggang dito lang yung abot. Pero pag nilayuan mo yung kamay mo, hindi ka na maabot ng spray mo kasi yung masyadong mahina yung penetration niya. So, kailangan mo buksan konti para yung penetration ng alcohol mo maabot kapag malayo yung kamay mo. Ganon din yon. So, parang ganon din sa atomization. Kailangan yung spray ng atomization natin is maabot niya yung dulo ng combustion chamber. So dapat magkaroon ng parang turbulence sa loob ng combustion chamber. Pero pag masyadong maliit naman yung atomization mo, hindi na siya makapenetrate dun sa combustion chamber mo. So, have a high surface to mass ratio giving good heat transfer from the hot compressed air in the, so, ganun yan.
So this another type of injector. So this is electrical. So makita natin meron ditong electrical attachment. So meron ditong solenoid. Pag binigyan mo yan ng kuryente, yung solenoid magbibigay ng pag binigyan mo yan ng kuryente, yung solenoid na yan is mag-energize. Pag nag-energize yung solenoid na yan, itong plunger na ito is hihilahin niya pa taas. Pag hila niya pataas, makakalusot yung fuel mo kasi magbubukas yung butas dito. Okay? Pero pag tinanggal mo na yung kuryente or nag-off yung solenoid mo, bibitawan niya ngayon itong plunger, so sasarado siya ulit. So that is how this injector is used. Pero meron tayong mga mechanical injector. This is electronic yung injector na to. O electrical. Okay? So I hope pag may tanong kayo, just message me. Yan na lang. Penetration. So penetration is a distance traveled. So iba yung iniisip nyo na penetration, ha? Okay? So this is sa fuel to. So penetration is the distance traveled by the fuel particle inside the combustion chamber just before burning. So atomization and penetration opposes each other. Hence, the correct fuel injector injection system is required for proper penetration of the fuel. So tama, yung magkasalungat yung atomization and penetration. Pag sumobra yung atomization mo, hihina naman yung penetration mo. Pag mababa yung atomization mo, malakas yung penetration mo. So kailangan pantay lang. Okay, so nasa gitna tayo. So if the penetration is less, then the fuel will burn closer to the nozzle tip and damage it. Whereas if the penetration is more, then the fuel will strike the piston crown and foul the same. So kailangan nasa gitna lang siya ng combustion chamber, hindi niya ma-damage yung nozzle, hindi niya rin ma-damage yung piston crown. So penetration, this is ito yung nozzle, ito yung penetration niya. So kailangan yung penetration na yan makaabot dito sa gilid ng ating combustion chamber. Ganon yung spray niya dapat. Okay? So, hindi, minsan kasi pag sumobra, so, dumikit na dito yung fuel. Pag masyadong mahina naman yung penetration, so, kakalabas niya lang sa nozzle, nasunog na agad. So, hindi naman maganda yon. Okay? So, turbulence. So, is the movement of compressed air and fuel in the combustion space before burning. So makikita natin dito, ito yung turbulence na sasabi. Makikita natin na yung piston na ito, this is a piston. Okay, yung piston na yan is parang may nakalubog, di ba? Hindi, yung piston kasi hindi siya flat yung ibaba, yung crown niya or yung ulo ng piston. Hindi flat yan. Usually curved yan, yung iba pa point, may curve and then pa point. So, ang purpose niyan is to create turbulence. Pag spray mo ng fuel, iikot siya. Or, sa dito, pag nag-spray ka pa gitna, iikot siya, pa-bounce back, nababounce back siya. Or pag spray mo is pagilid, na umiikot siya papunta sa ilalim. So, ganon. So, yung turbulence na nakikreate mo, yun yung nagmi-mix ng maganda yung air and fuel mo. Pag spray mo ng fuel, since napupuno na yan ng compressed air, and then may paikot ka pa na turbulence, so nagkakaroon ng proper mixing ng air and fuel, and then mas maganda yung combustion na nakikreate mo. So that is the proper air-fuel mixing. And then, meron din tayong compression temperature na kailangan sa hindi ka pa nagbibigay ng fuel, kailangan nag-compress ka na ng hangin, di ba? Kinompress mo na yung hangin. Kailangan ma-reach mo yung tamang compression pressure. Para pag maganda yung compression pressure mo, pag binigay mo na yung fuel na yan, is maganda din yung magiging maximum firing pressure na makikreate mo. So this is a type of heater. So this is heating. Oil is heated or the fuel oil is heated by steam. So meron tayong dito actuator na pag kailangan mo ng more heating, so magbubukas lang itong actuator na to, by valve yan sa ilalim, bubuksan niya yung valve para mas maraming steam yung papasok doon sa ating heater. So mas mainit yung fuel na makikreate mo. Pero pag ayaw mo naman masyadong mainit, pwede niya i-close yung steam para konti lang yung steam makapasok doon sa ating heater. So
Depende yan sa viscosity mo. So, yung viscosity natin is 16 centistalk at 140 degrees Celsius na yan. So, kung gusto mong mag 12 centistalk yung viscosity mo, kailangan mo mataasan mo pa tong temperature. At para mataasan mo yung temperature na yan, itong device na to, this is VAP instruments. So, yung device na to is the viscosity controller. So, magbibigay siya ng signal dito sa ating actuator na magdagdag ng steam. Magbubukas agad yung valve dito para makadalo yung steam papunta sa heater. So, kailangan natin pababain yung viscosity na yan into 12 centistalk, for example, and then the temperature should be higher. Okay, this is the picture kanina na pag too much viscosity, too high viscosity, masyadong malapot, parang ihi. And then pag maganda yung viscosity niya, straight line lang yung tira niya. And then pag too low naman is hindi pa siya nakaabot doon sa dulo, wala na. Masyado pino na siya. So this is a fuel pump, yung ito. So meron tayong number 2. So this is the fuel pump for cylinder number 2. So this is the fuel pump. So meron tayo siya inlet and outlet. And then meron siyang papunta dyan sa injector. So, parang tatlong injector yung sinisupplyan siguro niya. So, from the main engine inlet rail, the fuel enters each fuel pump. So, it accurately meters the fuel and delivers it under high pressure at a precise moment to the spray nozzle of the fuel injector. So, the fuel pump delivers the fuel at high pressure 250 bar pataas. So, gano'n ba kataas yung 250 bar? So, kung mag-spray ka ng tubig, lagay natin isang 1 bar of pressure sa isang tubig, spray mo yung pataas, kaya niyang maabot ng around 10 meters. Ganun siya kataas yung isang spray. So, how much more yung 250 bar? Ganun kataas yung kaya niyang abutin nung liquid na yon pag at 250 bar. So, maaaring yung here, meron silang sinabi na pag sa 250 bar pressure, nilagay mo yung kamay mo na yan, butas yan, sabi nila. Pero hindi ko sinubukan, syempre. Okay? So, the lower connection of the fuel pump is the fuel return. So, the lower connection is the fuel return. Diyan, babalik yung sobrang fuel. So, hindi naman lahat ng fuel na papasok sa fuel pump is na punta sa fuel injector. Nag-i-inject ka doon kasi minsan, pag low speed pa yung engine mo or naka-idle speed pa lang, syempre, konting fuel lang yung ibabigay mo. Kasi pag masyadong marami, baka mag-full speed ka agad, di ba? So, depende yun. So, more than the required fuel is delivered to the pump, the exhaust is recirculated back to the buffer mixing tank. The fuel injectors deliver the atomized fuel to the cylinder, and then when not injecting fuel, the injectors recirculate back to the fuel return. Okay? Okay, ang assignment nyo ngayon is, this is the plunger. So, yung assignment nyo is, paano paano nagbabago ng fuel quantity. So, pag nag-full speed, for example, yung makina mo, kailangan mo mas maraming fuel. And then, pag nag-slow speed naman siya, kailangan mo mas konting fuel na ipasok mo dyan sa combustion chamber. So, paano ginagawa ng ating fuel pump yung gusto natin na fuel na quantity na ipapasok natin sa combustion chamber or sa injector. So, yun yung assignment nyo. Research on this. Merong mga video dito sa YouTube. So, how does this plunger controls the amount of fuel that is injected into the injector? So, as usual, sa Google Classroom pa rin natin i-send yung answer natin. So, you can send me a written report. So, sulat kamay yan. Written report on how the plunger, and then pwede nyo kayo mag-drawing doon para mas maganda yung explanation. So, hindi printed, drawing ha. So, pwede lapis, pwede ballpen, kahit ano, i-drawing nyo para mas ma-explain nyo paano nag-adjust yung ating fuel pump ng plunger na to. Yung plunger, paano siya nag-adjust tuwing nagbabago yung fuel na kailangan mo sa makina mo. So, this is the plunger. This is the barrel, yung parang sakuban nitong plunger na yan.
And then meron tayong control rack. Then umikot-ikot siya. So yun yung mga clue na sasabihin ko para medyo meron kayong idea for how they adjust the fuel. So kailangan klaro yung explanation nyo para klaro at hindi medyo parang yung iba kasi vague or medyo malabo yung explanation. So kailangan maganda yung explanation nyo na maintindihan ko. Okay? So that's your assignment for this episode or for this topic. Okay, next, so let's continue. So, meron tayong mga clue pala dito. So, this is a jerk type fuel injection pump. So, yung i-search nyo pala is a jerk type fuel injection pump kasi maraming klase yung fuel pump, injection pump sa barko. So, dito lang muna tayo mag-focus sa jerk type kasi this is the most commonly used na fuel pump on board. So, a jerk type fuel injection pump can have a separate unit for each cylinder or multi-element where a number of pump elements and camshaft are housed in one casing. Okay, this is a jerk type. So this is another type of fuel injector. This is a distributor type fuel injection pump. So magkaiba siya. So nakita ko to, usually ginagamit to sa mga generators. So the distributor pump incorporates a single pumping element and automatic metering system. So this make it unnecessary to calibrate and balance the number of pumping elements, which is the case of multi-element pumps. Ito naman is the multi-element or inline fuel injection pump. So, sa isang pump na to, marami ng fuel pump na nakalagay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pala. So, 6 na fuel pump sa loob lang nito isang buong multi-element or inline fuel injection pump. Isang buong pump pero maraming mga plunger. Okay, 6 na plunger sa isang pump. So, ito naman example sa multi-element fuel injector. So, itong plunger na to isa connecta sa isang injector. Ito naman sa isang injector. So, may separate sila na injector. So, this is the common rail fuel injection system. So, meron tayong tangke dito. Meron tayong bomba. And then, yung pump na yan is hydraulically, yung pump na yan is electronic pala yung pag-activate nitong mga injector. So, yung pump na yan is, yung ginagawa niya lang niya is to maintain a constant pressure dito sa ating common rail. Constant yung pressure. So, usually, sa Sulzer, they are using 1,000 bars. So, yung iba, more than 1,000 bars siguro, 2,000, 3,000 bars yung mini-maintain nila dito na pressure sa diesel common rail. Sa common rail na yan. So, mataas masyado yung pressure na yan and then, yung pressure na yan is, syempre, nag-aantay lang yan na makapasok dito sa injector. Okay, so mayroon mini-maintain yan na pressure up to 1,000, sabihin natin, 1,000 bar. Grabe, ang taas nun. So, 1,000 bar pressure, nag-aantay lang yan na makapasok dito para makapasok dito sa combustion chamber sa ilalim ng injector. So, papasok lang ng pressure na yan pag nagbigay na yung electronic control natin, pag nagbigay niya siya ng signal na magbubukas. So, yung solenoid na ito, mag-engage, bubuksan niya yung nozzle dito or yung plunger dito, and then makapasok ng fuel, mag-inject na siya agad. So, ganun kasimple lang. But mind you, delikado yan kasi masyadong mataas yung pressure niyan. So, keep in mind na kailangan maganda yung maintenance mo, kailangan maganda yung higpit, hindi sobrang higpit, hindi masyadong maluwag yung higpit, so para walang leakage. Okay? So, the yellow line, so i-return naman to. So, yun lang. Kasimple. Okay, so to maintain the fuel oil pressure at the required setting, there is a back pressure control valve fitted on the return line. So, sa return line, pabalik ng tangke, meron tayong nilalagay na back pressure control valve para ma-maintain naman natin yung pressure doon sa lating linyada. So, kita natin yung video yung GIF kanina. Okay, so mechanical unit injector, this is a mechanical type. So actually, halos the same lang siya sa electronic. But ang nagpapa-inject lang sa kanya or nagpa-activate sa kanya is the mechanical side. Electronic unit injector. So these are the different types of spray nozzle. So ito yung nozzle or yung nipple ng ating injector. Dito lalabas yung fuel. Yung iba may single hole. Meron tayong multi-hole. Meron tayong pintle type or pintox type.
So, meron siyang sariling orifice and pintle. So, yung pintle na yan is parang siya lang yung nagsasarado sa butas. Pag umangat yan, lalabas na yung fuel. Okay? So, meron tayo ditong picture. So, meron palang gumagalaw pala to. So, this is how the fuel moves. So, papasok siya dito. Pag nakasarado yung fuel injector, lalabas na siya dito. But, when the plunger is umangat siya, pag umangat siya, makakapasok na yung fuel dito sa baba, hanggang dito, hanggang dito. So, usually, pag yung iba dito is aangat lang to pag mataas masyado yung pressure na binigay mo dito. So, yung fuel pump nagbigay ng high pressure. So, itutulak ng pressure na yon itong plunger na to pataas, and then pag umangat na yan, makakapasok ng fuel sa baba. Ganon siya. And then pag medyo hindi naman masyadong malakas yung pressure, so ikot lang yung pressure na yun dito. Lalabas lang yan. Okay? So some injectors have internal cooling passages in them, extending into the nozzle through which cooling water is circulated. So yung iba is water cooled. So this is to prevent overheating and burning of the nozzle tip. Yung iba naman is yung fuel mismo na pumapasok sa kanya, yun na rin yung nagpapalamig sa kanya. So hindi malamig na yung parang ref, yung ibig sabihin nun. Malamig na ibig sabihin nun is mas mababa yung temperature niya kaysa sa combustion temperature. So sabihin natin yung combustion temperature mo is more than 300 degrees Celsius pero yung fuel mo is around 150 degrees Celsius lang. So parang cooling na rin siya, 'di ba? So hindi hindi madaling masunog yung nozzle tip mo. So caution, injectors deliver extremely high pressures. You should exercise due care when dealing with this equipment as there is a clear risk of serious and permanent injury. So yung sinabi nila na pag natamaan daw yung kamay mo sa spray ng nozzle na yan or ng injector na yan at high pressure at around 300 bars or more, 350 bars or up to 1,000 bars, pwede daw mabutas yung kamay mo. So ganun kadelikado. So on modern tankers, the Marine 2 and 4-stroke diesel heavy fuel oil engine has been developed to run on fuel oil and or boil-off gas and is known as a dual fuel engine. So meron tayong mga dual fuel engines na kung in layman's term, pwedeng gamitan natin ng fuel or sabihin natin gasolina yung isa naman is LPG yung pwede mong gamitin. So that is a dual fuel engine. So usually sa atin is meron tayong heavy fuel oil yung isa and then yung mga boil-off gases or for example, LNG carrier ka or LPG carrier ka, syempre may mga singaw yon. Yung singaw na yon, pwede mo yung gamitin na pang-fuel sa engine mo. So, para hindi naman masayang. Okay? Okay, these are two fuel supply systems. One for pilot and fuel and the engine is running on gas. The other so these are for dual fuel engines. So, safety requirements. Only oil fuel is to be used when starting the engine. So, for mga dual fuel engine. So, only fuel oil is to be used when the operation of the engine is unstable. Pag unstable, pag may bagyo, pag may problema sa makina, fuel oil lang gamitin mo. Pero pag okay lahat, pwede mong gamitin yung LNG or LPG. In case of shut-off of the gas fuel supply, the engines are to be capable of continuous operation by oil fuel only. So, pag nawalan ka ng gas fuel, so kailangan, capable pa rin siya pag pure oil fuel yung gamit mo. So, meron tayong crankcase relief valves for protection, explosion relief valves for protection also. So, the exhaust gas pipes from dual fuel engines are not to be connected to the exhaust pipes of other engines or systems. So, hindi siya pwede i-connecta. Starting air branch pipes to each cylinder are to be provided with effective flame arrester. So, since yung mga gas fuel natin is mas prone siya from explosion and from flame, so mas madali siyang masunog, so kailangan meron tayong mga flame arrester. So, pag nai-apoy, binablock lang niya, ina-arrest lang niya para hindi makapasok doon sa ating starting air system or sa air system natin. Kasi pag yung apoy, pagkapasok doon sa air system, yung air natin is pressurized 30 bars, pag nakapasok yung apoy, sabog. Di ba? So, flame arresters are provided at the inlet to the gas supply manifold for the engine. So, arrangements are to be made so that the gas supply to the engine can be shut off manually from the starting platform or any other control position. So, medyo mabilis yung mga basa ko.
Pero, if na-download nyo na itong video na to, pwede nyo namang, for example, na-download nyo sa YouTube nyo, pwede nyo namang slower yung speed ng play speed or playback speed ba? Okay? Para hindi siya masyadong mabilis. Or pwede nyo mas pabilisin para mabilis matapos yung panonood nyo. So if a trunk piston type engine is used as a dual fuel engine, the crankcase is to be protected by the following measures: ventilation, gas detection or equivalent equipment, oil mist detector. So these are the protections na pwede mong idagdag. And then the engine must be designed to stop before the gas concentration detected by the gas detector specified reaches 60% of lower flammable limit. So pag mataas na yung oil mist na na-detect mo or gas concentration na detect mo, automatic papara yung engine na yan. Kailangan meron siyang ganyan design na parang shutdown niya. Safety shutdown. So if a crosshead type engine is used as a dual fuel engine, the crankcase is to be protected by oil mist detector or bearing temperature detector. So usually naman lahat ng makina, halos na lahat ng makina meron yung dalawang yan. So gas detecting or equivalent equipment is to be provided for piston underside face of crosshead type engine. Next topic, so this is the VIT or the variable injection timing. So usually kasi may mga cases na kailangan yung fuel injection timing mo is kailangan mong i-advance or kailangan mong i-delay. So for example, yung load ng engine na yan is masyadong mababa. So maaring dahil sa yung fuel mo is matagal pa lang nakapasok or nakapasok dun sa loob ng combustion chamber. So kailangan mong i-adjust agad sa variable injection timing. So hindi naman to permanente, in just emergency lang or in special cases lang, pero hindi mo pwedeng gamitin to for in the long run. So kailangan ayusin mo talaga pag bumabiyahe ka pa. So kasi minsan yung maintenance natin is nagagawa lang natin pag nakaparang yung makina. So antayin mo natin nung makaabot sa next na puerto pag malapit lang, and then pag nakaparang makina doon ka na uh, mag-maintenance. Pero pag wala pang maintenance, pwede mo munang gamitin yung variable injection timing. So in soldier engine's variable injection timing system, the governor output is connected to the suction valve and the spill valve. So the closing of the pump suction valve determines the beginning of the injection. So operation of the spill valve will control the end of injection by releasing fuel pressure. No helix is therefore present in the pump plunger. So this is a mechanical bit systems adjustment. So may parang wala siya, parang maliit na wheel na ikutin mo lang for adjustment. So depende sa manufacturer. Okay. Assignment number 2 is how does the variable injection work in a jerk type fuel pump? Okay? Sa jerk type na fuel pump pa rin tayo. Focus lang tayo sa jerk type fuel pump. So, yung question number 1 is paano nag-adjust yung fuel quantity, and then how does the variable injection timing works? So, timing principle. So, the principle is that fuel injection commences on the compression stroke just before top dead center. With the fourth stroke, the piston also comes up to top dead center on the exhaust stroke. Make sure it is on the compression stroke. The fuel injection pump must be timed to inject fuel at the correct angle on the compression stroke. So, yung injection timing mo, kailangan maganda yung timing mo, the correct angle on the compression stroke. So, hindi naman pagpasok niya sa compression stroke is sasabog niya agad. May split millisecond lang yan na bago siya magkaroon ng combustion. So, kailangan adjust mo yung timing mo depende sa curve na meron kasi yung fuel injection curve or ang tawag doon, indicator diagram para makuha mo yung tamang timpla ng yung injection timing. So, we will not. So, this is for, ito yung, usually ito ay magamit mo sa pag nakapagbarko ka na experience mo na yung pagbaklas. So, you can use this information. Okay, this one we will tackle next time. So, meron tayong specific
for early injection and late injection. So exhaust emission, pag black smoke, may mga either konti lang yung hangin mo or sobra yung fuel mo, and then may mga leaky yung fuel mo. Pag fuel injector mo is may tulo, syempre mapaparami yung fuel na papasok doon sa combustion chamber, so magkakaroon ng black smoke. Sa causes naman ng blue smoke is usually pag may oil or lube oil na nakapasok doon sa ating combustion chamber, maraming lube oil, hindi nasunog na lube oil nakapasok doon sa ating combustion chamber, magkakaroon siya ng blue smoke. And then white smoke naman pag may moisture sa air, may tubig sa fuel, or masyadong malamig yung makina mo. So MARPOL Annex 6, alam naman natin yun. NOx or nitrogen oxides influencing parameter. So yung NOx kasi or yung NOx na yan is nakakasira sa ating atmosphere. So meron tayong MARPOL Annex 6 engine parameter check method. So this is an example of a very black smoke. So masyado mataas yung NOx and SOx mo that may damage the environment. Okay? Okay, so these are some of the mga ginawa nila para hindi masyadong umitim yung usok. Okay? So this is out of topic na. So ito na lang. For the last na lang is naturally yung mga gases na nilalabas natin sa barko is dangerous siya, or it may damage something or someone or the atmosphere. So these gases increase the temperature in the atmosphere by about 33 degrees Fahrenheit. But when more greenhouse gases are produced from human polluting, there is more gas to emit heat. Therefore, the temperature in the atmosphere increases. So to prevent naman lahat ng yan, so we have done, meron tayong atomization, tamang penetration, yung mga kanina na discuss natin. So one of the greatest na ibibigay natin doon, is mas lesser yung tawag doon, pollution na nakikreate natin. But in the future, so mas stricter tayo sa air pollution, so mas marami tayong meron na tayo ngayong scrubber. Yung scrubber na yan is bago lumabas yung usok doon sa chimney ng barko or sa funnel ng barko, is dadaan mo na siya sa isang showering na seawater. So parang nililigo mo na yung usok para paglabas ng usok, yung mga carbon deposits niya, yung mga solid na waste na nadadala dun sa hangin or sa usok is natatanggal ng spray ng scrubber. So parang scrub or nililinis mo talaga yung usok na yun. So to lower the sulfur and the NOx and SOx content ng ating usok. So that's it. That's the end. So thank you for your time and God bless. I hope marami ka natutunan and see you sa next nating episode. Subscribe na lang and then answer the questions din pala, the assignment. Okay, thank you very much.